Another day, another life here in the UK with Mr. and Mrs. Day. But for today's video guys, ang makakasama nyo ay si Mrs. Day lang kasi wala si Mr. Nagtrabaho si Mr. para may makain kami. Char! No, ginagawa ko tong video guys para dun sa mga tao na nagtatanong kung magkano talaga ang sahod ko dito sa UK at kung saan ako nagtatrabaho at kung ano ang mga expenses pa namin na binabayaran dito sa UK. So, umpisahan na natin guys. Kaya before na tayo magsimula, sa hindi pa mga follower ko, mag-follow na kayo sa Facebook ko or mag-follow na kayo or mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko kasi tulungan nyo ko. No, back for the topic, guys. Kasi, guys, naisipan ko talagang gawin ang video na to kasi ang dami-daming taong nagtatanong kung magkano bang sahod ko dito, kung saan ako nagtatrabaho, kung ilang years na ba ako dito, ano na bang na-invest ko, o ano ba ang mangyayari, or ano bang plano ko sa buhay after 5 years. So, guys, sasabihin ko na sa inyo. Dumating ako dito sa UK guys, May 15, 2023. So, 2 years na ako dito sa UK guys. Pero, yung visa ko, fiancé noon. Tapos, 6 months na walang trabaho. So, ibig sabihin na nasa bahay lang. Feeling prinsesa, diba? Then, anyway guys, ngayon guys, nagtatrabaho po ako sa isang care home dito sa UK. Ang UK, may apat na ano yan, may apat na country yung UK, yung Ireland, Scotland, England, at saka Wales. So ako guys, kami guys, nandito ako ngayon sa England. Nandito ako sa England at nasa Ripon ako, part ng England. So, ngayon guys, nakilala ko to, may nakilala akong Pilipina dito sa UK guys. Ang name niya ay si Cherry. Shout out Cherry Hudson. Tapos, tinanong ko kung anong work niya. Sabi niya, nagtatrabaho daw siya sa care home. So, sabi ko, pwede bang maka-apply dyan? Ganyan-ganyan, chika-chika. Tapos, sabi niya, sige, i-apply kita, hingan kita ng application form, like that. Tapos, nag-try ako mag-apply. Ang in-applyan ko as a carer. Kasi nga, si Cherry, carer siya. Tapos, hindi ako natanggap sa carer, guys. Hindi ko alam kung anong rason, pero hindi na natin alamin kung anong rason. Ang importante, hindi ako natanggap. Then, hindi ako nag-give up kasi gusto ko talaga makahanap ng trabaho dito sa UK kasi gusto ko makatulong sa pamilya. Yun naman talaga ang nasa isip natin pag nag-abroad or nasa ibang bansa ka na makatulong sa pamilya, di ba? So, yun. Back to the topic. Nag-email ako kasi sabi ni Ate Cherry na try kang mag-email sa kanila, magtanong ka kung ano bang mga bakante or baka may bakante sila. So, nag-email ako, tapos yun, nag-reply. Sa awa ng Diyos, sinabihan na, okay ka ba ng ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, opo, okay lang po, kaya ko po, ganyan, ganyan. Siyempre, mayabang tayo, lalo na Bisaya eh. So, ang Bisaya talaga palaban. So, yun. So, ngayon guys, i-introduce ko sa inyo kung saan ako nagtatrabaho. Nagtatrabaho po ako sa isang care home dito sa UK na ang pangalan ay Royal British Legion. Tapos, yung branch ng Royal British Legion na dito sa Ripon ay Leicester House Care Home. So, ang trabaho ko po sa Royal British Legion Leicester House Care Home, isa po akong kitchen assistant, catering assistant. Nasa kitchen po ako. Tapos, yung Royal British Legion po, Care Home Leicester House is exclusively for Armed Forces Community. So, sa awa ng Diyos, natanggap ako at hanggang ngayon, nandito ako sa care home na to. Mag 1 year and 7 months na po ako dito. Sa 1 year at 7 months ako dito, nakabili na po ako ng bahay at lupa sa halagang 500,000. Ang yabang ko, pero totoo yun. Tapos, yung sahod ko po dito sa ang sahod ko po dito sa
care home na to bilang kitchen assistant ay kasi nga yung pasok namin bilang kitchen assistant is 4 days, 35 hours sa isang week. In 1 week may 35 hours kami. So 4 na araw lang yung trabaho namin, tapos 3 days yung off namin. So sa 3 days na yun, pwede kang magtanggap ng overtime. So extra money yun. So sa 4 days na pasok namin, sa 4 days na yun, sa isang araw, may 8:45 hours kami. So, pag nag-umpisa kami ng 7:30 ng umaga, matatapos kami ng 4:15 kasi sa isang umaga, 8:45 yung pasok namin. Tapos sa 8:45 times 4, yun ang 35 hours sa buong week. So, yun. Tapos, ang sahod naman ay depende po. Kasi, iba yung overtime. Tapos, iba yung rate mo sa regular. Pag mag-overtime ka, malaki yung rate na yon. Tapos, yung rate naman sa regular rate mo, iba rin yung rate na yon. Ang rate sa regular ko ngayon as a kitchen assistant or catering staff is nasa 40 ata. 12 ko. Teka lang ha. Yeah. Okay. Ang rate namin, iba kasi dito sa UK guys, pag nagtatrabaho ka per hour, ang binabayaran dito is per hour, hindi yung isang buong araw na katulad sa Pilipinas na magtrabaho ka tapos 300 lang yung araw. Hindi, dito per hour. So 8.45 hours ang trabaho namin sa isang araw. So per hour dito guys is, yung sa akin is 12.69 ang hour sa regular namin na trabaho every day. Pag mag-overtime po kayo, ang rate naman nun ay 15.86. O, di ba malaki? Pag naka-overtime ka ng 2 oras, 30 pound na yun. So, sino bang magbibigay ng 30 pounds? So, 30 pound times, magkaroon yung, ngayon, pound 74. O, di ba? So, malaki na rin. So, ipapakita ko sa inyo, yung payslip ko sa month of May, kasi yung payslip sa June hindi pa nare-release kasi 26 pa yung sahod. So ang payslip ko sa month of May, ito guys. So ang payment ko kasi ang dami kong overtime, iano mo na lang yon, yung 4 days tapos 8.45 hours. O 8.45 hours times 8.45 hours times 35 kasi 4 na araw lang 35 hours. Yun ang sahod ko. May overtime pa ako nung nakaraan. So, yun. Umabot ako ng ito guys, 2024. 2024. Tapos, nag-knit na lang ako ng 1,717 kasi nga may mga deduction. Yung deduction is yung tax, yung NHS, pension, tapos kumakain pa ako doon, meals, 2.50. Yun, tapos ipapaliwanag ko na lang sa inyo mamaya guys. So, yun yung natanggap ko na sahod sa buwan na to. 1,717.42. So, dapat kung walang deduction, 2,000 yun, 2024. May deduction, 3 deduction. So, tapos yung tax ko is 306. Ang laki, diba? Ang laki ng tax. Minsan, nakakapagod din magtrabaho kasi minsan, ang saya-saya mo kasi ang dami-dami mong overtime. Pero, doon babawiin sa tax. So, wala rin tayong lusot. Kailangan natin magbayad ng tax, 'di ba? Kasi nandito na tayo. So, tax.
Dad. Hello. Ay, thank you. You're welcome, Dad. Excuse me sa guys. May parcel ako. Tapos yun guys. So, i-divide na lang yun. Ay, times mo na lang yun. Kasi ngayon guys, ang pound is, di ko alam kung magkano yung pound ngayon. Balik tayo guys, okay? 'Di ba? Kung walang deduction lahat yung sahod ko sa buwan ng Mayo is 2024. 'Di ba? Kung walang kaltas yun ha, kung walang tax, nasa 2024. Oh, kita niyo? Kaso may tax, may kaltas, may NHS, yung sa health nyo, tapos may mga nag-apply pa ako ng pension. So ang deduction lahat ng tatlong ano na yon is 306. Ayan o. Di ba klaro? 306. So, ang meet na lang na na-receive ko na sahod ko ngayong buwan ng Mayo is 1,717. So, ngayon guys, ang pounds ngayon guys is, minsan kasi yung halaga ng pounds tumataas, bumababa. Nagpapadala lang ako sa Pilipinas pag mataas ang ang palitan. So ngayon guys, ang pound, ang 1 pound dito times mo sa peso, ito guys, 1 pound, this is pound, this is the UK money, and this is the Philippine money. So 76 guys. Ang laki guys. Then, magkano yung sahod ko? 1,717 times 76 kasi nga yun yung palitan sa Pilipinas. 1,717.42. Isalin natin yung 0.42 kasi malaki na yun. Times 76 kasi 76 yung value ng pound. Is, ito yung sahod ko sa month ng May. 130,523.92. So, 130,523. So, yun yung sahod ko sa buwan ng Mayo, guys. Ulitin ko. Yun yung sahod ko sa buwan ng Mayo. 130,523. Yun ang sahod ko sa isang buwan. Punta naman tayo guys sa mga sa mga expenses namin dito sa bahay. Lucky lang kami ni David kasi hindi kami nagbabayad ng bahay kasi nakatira kami dito sa biyanan ko. So libre na yung bahay guys, pero usually yung mga friend ko nagre-rent sila, ang bahay dito is 600 to 850 pound. Alam nyo, magkano na yung 600 sa peso guys? Ang 300 is nasa 20,000. So, paano na lang kung 600 pound? So, nasa 40,000 ang rent dito guys, isang buwan. Hindi pa kasali yung tubig dyan, kuryente at iba pa. So, kami guys, nakasave kami ni David kasi wala kaming binabayaran sa bahay, sa kuryente at sa tubig. Ang lang talaga namin ni David guys, ang expenses lang talaga namin ni David guys, yung pagkain namin. Minsan, hindi kasi kami nagbabudget ni David sa pagkain. Every day, bumibili kami, minsan umabot ng 200 pound, minsan lang, pag may kailangan, mga 20 pound, 30 pound. So, hindi kami nakabudget ni David. Kung gusto lang namin bumili. Kasi nga, may pera. Kasi nga, yung 130,500 namin na sahod, sa akin lang yun. Yun yung sahod ko as a kitchen staff, di ba? Halimbawa pa kaya kung mag-overtime ako, may extra nga trabaho, di ba? Si David, malaki pa kay David kasi iba yung rate ni David kasi carer si David. Ako, kitchen assistant. Malaki ang carer na sahod kaysa sa kitchen assistant. So, talagang nagastos lang namin ay yung gasolina. Yun. Tapos, yung buwan-buwan nagpapadala ako doon sa Pilipinas. Pero,
30, ano lang yung 300 pound ang binibigay ko kay mama sa Pilipinas. Yung binibigay ko sa kanila is 20,000 lang yun. 20,000 a month. Yun lang kasi wala naman silang anuin dun sa Pilipinas kasi yung papa ko retire. Tapos, may pension na siya. Tapos, wala kaming binabayaran kasi walang mga utang sila mama. So, yung 20,000 na yun para lang salaga sa kanila. Sa nila, pangangailangan, medicine, or mga maintenance na gamot, ganun. Yung 20,000 na yun, para lang yun sa kanila. Pag may extra ako at humihingi sila, minsan, nagbibigay ako ng pang-snack nila, ganun-ganun lang kasi wala naman talaga. So, yun lang ang advantage namin ni David, guys, kasi hindi kami nagbabayad ng bahay, hindi kami nagbabayad ng kuryente, hindi kami nagbabayad ng tubig. Free kami lahat dito. Kasi nga, nakatira kami sa bahay ng parents ni David. 3 lang kami dito sa bahay. Yung tatay niya, si David at ako. Tapos, yun. Yung tatay naman niya, hindi naman umaasa sa amin. Kasi, yung tatay ni David, retired police yun. May pension na. Membro pa siya ng PIP. Maraming pera nun. Minsan, binibigyan pa nga kami ng pera pag gusto kaming pakainin sa labas. Kaya, yun. Ito yung payslip namin, di ba? Talagang nandito na talaga ako. Ito na yung address ko. Mary Karma Iso. Dito kasi sa UK, guys, hindi pinipilit na gamitin mo na ang apelido ng asawa mo. Nasa sayo yan kung gagamitin mo. Tapos, hindi talaga ako nagsisinungaling, guys. Nandito talaga ako nagtatrabaho. Kasi nga may nameplate ako. Gusto kong ilagay sa nameplate ko yung kakay. Kaso mahirap nilang bigkasin yung kakay. So, ginawa na lang Mary. Catering assistant yan. 'Di ba? Royal British Legion ako. So, proud ako. About naman sa job ko, guys. 1 year and 7 months na ako sa care home na to. Masaya ako. Super saya-saya. Nag-enjoy ako na mapatawa yung mga resident doon, yung mga matatanda doon. May mga matatanda doon, may mga residents doon na close ko na. Tapos nagkukwento ako sa kanila, nagtatawanan kami. Basta nag-enjoy ako sa trabahong to. At ito yung first na work ko dito sa UK, guys. First na in-applyan ko at first na na-hire ako. Pero nung una, hindi talaga ako na-hire bilang carer. Yung parang caregiver. Tapos, hindi ako nag-give up. Minessage ko talaga sila sa email. Sabi ko, any vacant position as long as I need a job. So, yun. Pinabalik ako. Tapos, in-interview ulit. Tapos, yun. I do my best. Ginawa ko ang lahat na para makapasa. So, yun. Pinareport na. At, nandito na ako ngayon. 1 year and 7 months na. At, yung plano ko, anong nakikita ko 5 years later or 5 years from now. Sa ngayon, sa 1 year and 7 months na ako dito sa UK na nagtatanggap na ako na tinatanggap ko yung sahod ko. Ang nabili ko na po ay napaayos ko na unti-unti yung bahay namin. Tapos nabili ko na yung bahay at lupa ng grandparents ko, ng lola ko. Ako nang nakabili. Mura lang naman yun, 500,000. At nakuha ko lang yun, yung 500,000 sa 3 buwan. O, diba? Imagine, kinsay dagan, dili sa nagkinaplo ko, hindi sa nagmamayabang ako 3 buwan ko lang yung nakuha kasi nga kailangan na. So, dyan sa Pilipinas, nakakakuha naman kayo ng 500,000 pero loan, diba? Loan, umaasa sa loan, umaasa sa utang. Thanks to me, hindi ako umuutang. At sa sa katas ng pawis naming mag-asawa, nagtutulungan kami para makuha namin yung bahay na yun. At nakuha ko yun kasi nga gusto ni mama. Para daw may remembrance si papa sa galing sa parents niya. So, okay naman yung bahay at ngayon plano naming i-renovate at ngayon
inaunti-unti na nung kapatid ko na si Roxanne na pagandahin yung bahay at sila ang titira nun. Kasi nga, nandito na ako sa UK, diba? Wala na akong planong tumira sa Pilipinas. Ang gusto ko lang is magbakasyon na lang sa Pilipinas, hindi sa tumira sa Pilipinas. Magbakasyon, magtrabaho dito, pag nag-retire, magbakasyon sa Pilipinas, balik na naman sa UK, bakasyon na naman, yun na ang gusto ko guys. At salamat guys kasi nakapagtiis talaga ako doon sa buhay sa Pilipinas. Hindi ako nag-give up at lagi akong nagdasal sa Panginoon na mapaganda yung buhay ko. At of course sa apam na sa apam na punta, di ba? So yun guys, og salamat dahil yun, nasabi ko na sa inyo kung saan ako nagtatrabaho at masaya ako ngayon sa trabaho ko. I'm very very happy. I'm very very proud that I belong in Royal British Legion at masaya ako. At pinarisign ko yung asawa ko sa trabaho niya, pinarisign ko si David at mag-apply doon sa Royal British at ngayon magkasama kaming nagtatrabaho sa Royal British at pareho kaming masaya kasi mahal namin yung trabaho namin. Kaya kayo din, huwag mag-give up sa buhay at yun. Thank you!